Hello mga mareng! Habang naglilinis ako ng mansyon, marami ako napapansin na sira na kailangang ayusin. Habang naglilinis ako ng sahig, eto nga napansin ko itong kortina na natastas na yung tahi niya. Dito nga ay tinitignan kong mabuti kung style ba niya to, pero hindi eh. Sira na talaga yung tahi niya. Di napakamot na naman sa ulo ang mareng dahil kailangan na naman niyang tahiin yan. At maya-maya nga ay may nagdoorbell kasi may parcel na dumating ang donya. Napaso yung pa ako mareng kasi ang init. Sa kakamadali kong lumabas, di na ako nagtsinelas. At bago ko tahiin yung kortina, magmamap muna ako. Tatapusin ko muna yung trabaho ko para mamaya, dire-diretso na yung pagtatahi ko. At eto pa mareng, habang nagmamap ako dito, napansin ko itong salamin na may gas-gas. Eto nga, pinupunasan ko kung dumi lang ba o gas-gas. Ang kaso mareng, parang gas-gas kasi hindi matanggal. Hindi ko alam kung sino ang nakagas-gas dito, so kung si Donya ba o ako. Pero buti na lang, di naman gaanong malaki. At tapos na ako maglinis mareng. Ang saya-saya ko dyan kasi makakapagayahin na ako. Makakapagdot-dot na ako. Ayan nga, may pa-exhibition pa. Pero wait lang, bago ako magayahay, may tatahiid pa pala ako. Namuntik ko nang makalimutan. Hayahay na sana mareng, naging bato pa. Hay, nilabas ko na naman yung talent ko. Buti na lang, versatile ang mareng. Flexible ba? Ano daw? Sa oras na to ay tulog pa ang amo ko kaya hindi niya nakikita yung effort ko. Wow! Kasi kapag makikita ako ni Donya na nagtatahi dito mareng, sasabihan niya ako ng, "You're so smart." Ay, talaga naman. Siyempre, sinong hindi bibilib sa akin? Hindi na niya kailangang iutos dahil hindi pa niya nakikita, ay ginawa ko na. O diba? Ganyan ang mareng. Very smart. At pagkatapos kong maglinis, ay lumabas naman ako. Pumunta ako dito sa 7-Eleven dahil sa init ng panahon, nag-crave ako sa soft drinks na malamig. At saka wala pa akong lunch mareng, kaya lumabas ako. Ang kaso mareng, wala akong nagustuhan na pagkain kay Maring Evelyn. Pakainit ng panahon ngayon dito sa Taiwan mareng. Kung gaano kainit dyan sa Pinas, ay ganun din dito sa Taiwan dahil magkapit bahay lang tayo. Pero ba't ganun na mareng? Pag summer dito sa Taiwan, summer din sa Pinas. Pero pag winter dito sa Taiwan, summer pa rin sa Pinas. Ay, ewan ko ba, bala kayo dyan. At dahil wala ako nabiling pagkain kay Maring Evelyn, ay nagluto na lang ako ng pansit canton. Tapos, pinartneran ko ng malamig na soft drinks, ay talaga naman para akong kumakain ng spaghetti sa Jollibee. Naka-chopstick nga lang ako, pero tignan nyo naman, ang galing ko nang gumamit ng chopstick. Pwede na ako mag-asawa ng Taiwanese mareng. At maya-maya may nag-doorbell na naman kasi may dumating na naman na parcel. Oops! Basag ang iPhone ni Mareng. Masira na ang lahat, wag lang tong cellphone ko dahil wala pa akong pamalit. Giatay. At eto pa yung isang sira mareng. Hindi ko alam kung maaayos ko to o hindi na. Bago umalis ang amo ko, tinawag niya ako at eto nga pinakita niya sa akin na tanggal tong gulong ng upuan niya. Naglulus na pala kaya natatanggal. Ang ginawa ko, kinuha ko yung ekstrang gulong doon sa upuan ni Donya dati na nasira na. Ang kaso, sinubukan ko na lahat-lahat, ganun pa rin, naglulus pa rin. Walang mag-fit kahit isa, ang dami-dami na nga neto Ano ba yan? Ang sabi ko sa amo ko, gamitin niya yung isa kasi hindi naman sira. Yun ang kaso, ayaw niya. Gusto daw niya ito. Ano kaya gagawin ko neto mareng? Sasabihin ko na lang ba sa amo ko na bumili na lang siya ng bago, ganon? Eto nga, sinubukan ko ulit kung matatanggal pa at ayan, natanggal yung dalawang gulong. Ano ba yan? At maya-maya mareng, pagdating ng amo ko, habang naglilinis ako sa kwarto niya, itinawag niya ulit ako. Akala ko mareng kung ano na, kung about ba yun sa upuan. Pero hindi, dahil eto nga, binigyan niya ako ng pampaganda na naman. Etong isa, itapon ko na kasi pinagbasyuhan na ng Donya ko, wala nang laman. Eto pa naman yung gusto ko mareng, itong color pink. Pero mag-inartik pa ba ako? Ibinigyan niya ako ng dalawa. Talagang ang Donya ko mareng pinapaganda niya talaga ako. Ano? O eto, bubuksan ko mareng, baka sabihin nyo, walang laman. Eto punong-puno, walang bawas. Pakabait talaga ng amo ko mareng kasi sinusuplayan niya ako ng pampaganda. Gumaganda naman ba? Gumaganda din naman. Mas maganda kaysa kay Joy. Charis! Buti na lang mareng, binigyan ako ng cream ng amo ko kasi bibigyan ko din ng cream yung ate ko na andito sa Taiwan. Kaya tuwang-tuwa ako mareng kasi sakto magpapadala na ako sa kanya. Anyway, about pala doon sa upuan na hindi ko naayos kanina. Ang sabi ng amo ko, don't worry, bibili na lang daw siya ng bago. O diba, sana all kapag may nasira papalitan ng bago. Sana sumaksis din ako sa buhay para pag may nasira sa bahay ko, papalitan ko agad ng bago, ganon. Nangarap na naman ng gising ang mareng nyo. Hayaan nyo na, dahil libre naman mangarap. Habang may buhay, may pag-asa, ganon.